may magandang balita. Ang pagkain ng tamang pagkain ay makakatulong sa iyong mga kalamnan na mag-relax, mapabuti ang iyong sirkulasyon at pigilan ang mga pulikat. Sa talakayan ito, ibubunyag natin ang 3 pangunahing superfoods na mahalaga sa pagtulong sa mga senior na mamuhay ng walang pulikat, mapanatili ang matibay na lakas ng kalamnan at magtamasa ng mas mahusay na pagkilos. Una, alamin natin ang mga benepisyo ng itlog. Sa malawak na hanay ng mga pagkaing masustansya na nagpapalakas sa kalusugan ng kalamnan, ang itlog ay lumalabas bilang isang tunay na powerhouse, puno ng mahahalagang bitamina at mineral. Ngunit, ano ang eksaktong mekanismo kung paano pinapawi ng mga itlog ang leg cramps sa mga matatanda? Ating alamin ito ng sama-sama. Isang pangunahing dahilan ng mga pulikat ay ang pagkapagod ng kalamnan, at ang protina ay fundamental para sa pagkumpuni at pagpapanatili ng tissue ng kalamnan. Isang dokumentadong katotohanan na madalas harapin ng mga senior ang pagbaba ng mass ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Isang kondisyon na kilala bilang sarcopenia na nagiging dahilan upang sila ay mas madaling kapitan ng pulikat at panghihina. Sa Pilipinas, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang sarcopenia ay isang lumalaking alalahanin sa mga matatanda. Ang mga itlog ay isang kumpletong protina na nangangahulugang nagtataglay sila ng lahat ng 9 na kailangan na amino acids. Ang isang malaking itlog ay nagbibigay ng 6 na gramo ng mataas na kalidad na protina na mahalaga para sa muling pagtatayo ng mga hibla ng kalamnan, pagbabawas ng pagkapagod ng kalamnan, at pagpapahusay ng kahusayan ng mga pag-urong ng kalamnan. Sa gayoy, binabawasan ng paglitaw ng mga pulikat. Ang pagsasama ng mga itlog sa iyong dieta ay nagpapalakas ng kapangyarihan at tibay ng kalamnan na magpapababa sa posibilidad na makaranas ng mga masakit na pulikat na ito. Paano pinadali ng bitamina D na matatagpuan sa mga itlog ang pagsipsip ng calcium at aktibidad ng kalamnan? Ang bitamina D ay kailangan para sa kakayahan ng katawan na sumipsip ng calcium at para sa tamang pag-urong ng kalamnan. Kung walang sapat na supply ng bitamina D, ang mga individual ay maaaring magkaroon ng panghihina ng kalamnan, pulikat, at maging ng patuloy na pananakit. Ipinapakita ng pananaliksik na isang malaking porsyento ng mga Pilipino ay may kakulangan sa bitamina D at ang panganib ay mas mataas para sa mga individual na higit sa 65 dahil sa nabawasang kakayahan ng kanilang balat na gumawa ng bitamina D mula sa sikat ng araw. Ang pula ng itlog ay isang natural na mapagkukunan ng bitamina D na sumusuporta sa kalusugan ng buto at kalamnan. Bagamat ang pagkabilad sa araw ay nananatiling pinakamainam na paraan para sa produksyon ng bitamina D, maraming matatandang Pilipino ang limitado ang oras sa labas na nagpapataas ng kahalagahan ng mga mapagkukunan sa dieta.
Ang pagkain ng mga itlog ay maaaring makatulong sa mga senior na mapanatili ang pinakamainam na antas ng bitamina D na siya namang nagpapababa sa panganib ng mga pulikat. Maaari ba talagang maiwasan ng regular na pagkonsumo ng itlog ang mga pulikat na may kaugnayan sa kakulangan sa bitamina D? No, maaari itong makabuluhang makatulong, bagaman ng dieta lamang ay hindi sapat. Ang isang itlog ay may humigit sa 40 IUs ng bitamina D, samantalang ang inirerekomendang pang-araw-araw na halaga para sa mga senior ay 800 hanggang 1,000 IUs. Para mapahusay ang pagkonsumo ng bitamina D, maaaring dagdagan ng mga senior ang mga itlog ng mga fortified na produkto ng gatas tulad ng gatas at yogurt o ng mga matatabang isda tulad ng salmon at sardinas. Dapat isaalang-alang ang isang supplement ng bitamina D kung kumpirmadong mababa ang iyong mga antas. Ang paggugulong ng ilang oras sa araw ay pakinabang din para sa natural na produksyon ng bitamina D. Bagamat ang mga itlog ay isang mahalagang bahagi ng solusyon, ang isang pinagsamang diskusyon ay nagsisiguro ng mas mahusay na kalusugan ng buto at kalamnan, nahuhumantong sa mas lalong kaunting insidente ng pamumulikat. Ang bitamina B12 ay may direktang epekto sa kalusugan ng nerbiyos. Kapag hindi sapat ang antas ng B12, maaaring makompromiso ang signal ng nerbiyos na nagriresulta sa mga pulikat ng kalamnan, panginginig, at pamamanhid. Ito ay isang malaking alalahanin dahil ang kakulanan sa bitamina B12 ay karaniwang sa mga matatanda, bahagyang dahil ang tiyan ay gumagawa ng mas kaunting asido habang tumatanda, nahahadlang sa pagsipsip ng bitamina B12 mula sa pagkain. Tumutulong ang mga itlog sa pagprotekta sa kalusugan ng nerbiyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng B12 at choline na nagtutulungan upang palakasin ang proteksyon na insulasyon sa paligid ng mga nerbiyos, ang myelin sheath. Mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga kalamnan at ng nervous system para sa maayos na pag-uurong at pag-relax, at maiwasan ang mga pulikat na nauugnay sa neuropathy, nakaraniwan sa mga may diabetes at matatanda. Ang isang pare-parehong dieta kasama ang mga itlog ay sumusuporta sa integridad ng nerbiyos na binabawasan ang mga maling signal na nag-uudyok sa mga pulikat ng kalamnan. Mas madaling kapitan ba ang mga matatanda sa mga pulikat kung mababa ang kanilang mga antas ng B12? At paano makakatulong ang mga itlog? Talagang ang mga senior ay nahaharap sa mas malaking panganib ng kakulangan sa B12 dahil sa nabawasang produksyon ng asido sa tiyan. Bukod dito, ang mga karaniwang gamot tulad ng metformin para sa diabetes o ilang gamot sa acid reflux ay maaring maubos ang reserba ng B12 ng katawan. Ang kakulangan na ito ay maaaring magdulot ng madalas na pulikat at panghihina ng kalamnan, pinsala sa nerbiyos na nagdudulot ng pakiramdam ng pagkasunog o panginidig, at anemia
na naglilimita sa supply ng oxygen sa mga kalamnan. Ang mga itlog ay kumakatawan sa isang senior-friendly na mapagkukunan ng B12. Madali silang natutunaw at nag-aalok ng isang prangkang paraan upang makatulong na maiwasan ang mga kakulangan na nagdudulot ng pulikat. Bagamat ang karne, isda at mga produkto ng gatas ay mahusay na mapagkukunan ng B12, ang mga itlog ay nag-aalok ng mas mababang tabang opsyon kumpara sa pulang karne, mas madaling matunaw para sa mga senior na may sensitibong sistema ng pagtunaw, at naghahatid ng isang mayamang halo ng protina at bitamina higit pa sa B12 lamang. Para sa mga vegetarian na kumakain ng gatas mulit hindi karne, ang mga itlog ay isa sa pinakamabisang paraan upang matiyak ang sapat na antas ng B12. Ilang itlog ang dapat kainin ng mga senior bawat linggo upang mapalakas ang kalusugan ng kalamnan nang hindi nag-aalala tungkol sa kolesterol? Kinumpirma ng kasalukuyang pananaliksik na ang katamtamang pagkonsumo ng itlog, humigit sa 37 itlog linggo-linggo, ay ligtas para sa karamihan ng mga individual at hindi makabuluhang nakakaapekto sa mga antas ng kolesterol sa malusog na matatanda. Para sa may dati ng kondisyon sa puso o mataas na kolesterol, inirerekomenda ang isang konsultasyon sa doktor. Ngunit ang pagpapalit ng mga prosesong karne ng mga itlog ay maaari pa rin kumatawan sa isang pagpipiliang dieta na mabuti para sa puso. Maaari bang makatulong ang mga itlog na mapawi ang mga pulikat sa gabi sa mga senior? Oo. Ang mga pulikat na sumasalakay sa gabi ay madalas na nauugnay sa hindi sapat na paggaling ng kalamnan, hindi kapantay-pantay ng electrolyte at dysfunction ng nerbiyos. Dahil ang mga itlog ay nagbibigay ng protina para sa pagkumpuni ng kalamnan, B12 para sa proteksyon ng nerbiyos, at bitamina D para sa calcium at paggana ng kalamnan, ang pagsasama sa kanila sa isang hapunan o bilang bahagi ng almusal ay makakatulong na patatagin ang mga antas ng sustansya at magsulong ng paggaling ng kalamnan sa magdamag. Kaya binabawasan ang mga pulikat sa gabi. Mahalaga para sa ilang senior na baguhin ang kanilang pagkonsumo ng itlog batay sa kanilang katayuang kalusugan. Ang mga may sakit sa bato ay maaring kailanganing limitahan ang kanilang pagkonsumo ng protina at dapat kumonsulta sa kanilang doktor. Ang mga may individual na mataas na kolesterol ay maaaring pumili ng puti ng itlog kaysa sa buong itlog. Dapat ipares ng mga may diabetes ang mga itlog sa mga pagkaing yaman sa fibra tulad ng mga gulay at buong butil upang makamit ang mas maayos na pamamahala ng asukal sa dugo. Para sa karamihan ng mga matatanda, ang mga itlog ay isang napakahalagang pagkain na sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan, nerbiyos at pangkalahatang kalusugan. Upang masulit ang mga ito, dapat kumain ng mga itlog ang mga senior ng regular, 6 hanggang 7 itlog linggo-linggo. Isama ito sa iba pang mga pagkaing yaman sa sustansya tulad ng mga madahong gulay, gatas at mani, at tiyaking mananatiling hydrated na may balansing pag-inom ng mga electrolytes. Para sa sino mang senior na naghahanap ng isang natural na paraan upang mabawasan ng mga pulikat ng kalamnan, ang mga itlog ay isang simple at mabisang dietang tool.
Pangalawa, talakayin natin ang saging. Ang potassium ay isang mahalagang mineral para sa mga pag-urong ng kalamnan, pagsignal ng nerbiyos, at pagpapanatili ng balanse ng likido. Kapag masyadong bumaba ang mga antas ng potassium, isang estado ng hypokalemia, ang mga kalamnan ay nagiging mas madaling kapitan ng mga pulikat at pamamanhid. Nakakagulat, iminumungkahi ng kamakailang datos na isang malaking porsyento ng populasyon sa buong mundo ang hindi nakakakuha ng inirerekomendang pang-araw-araw na halaga ng potassium na naglalagay sa isang malaking bahagi ng populasyon sa panganib. Ang saging ay isa sa mga pangunahing natural na mapagkukunan ng mineral na ito. Ang isang katamtamang laking saging ay nagbibigay ng humigit kulang 420 mg ng potassium na halos 12% ng inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit. Sa pamamagitan ng pagtulong na mapanatili ang sapat na antas ng potassium, tinutulungan ng saging na ayusin ang mga pag-urong ng kalamnan upang maiwasan ang mga pulikat. Piyakin ang malinaw na komunikasyon ng nerbiyos para sa kontrol ng kalamnan at balansin ang mga antas ng likido upang mabawasan ang mga pulikat na nauugnay sa dehydration. Para sa mga senior, ang pagkain ng 1 hanggang 2 saging araw-araw ay maaring maging isang makabuluhang hakbang tungo sa pagbabawas ng dalas ng mga pulikat ng kalamnan. Ano ang nangyayari kapag hindi sapat ang mga antas ng potassium at paano ito humahantong sa mga pulikat ng kalamnan? Ang potassium ay mahalaga sa pagpapadala ng mga dekuryenteng signal sa pagpapalitan ng nerbiyos at kalamnan. Kapag bumababa ang mga antas ng potassium, ang mga kalamnan ay maaaring maging sobrang nasasabik na nagreresulta sa madalas na pamumulikat. Nagugulo ang mga signal ng nerbiyos na nagpapataas ng panganib ng hindi sinasadyang pag-urong ng kalamnan. Bukod dito, nawawalan ng kakayahan ng mga selula na maayos na balansehin ang mga likido na nag-aambag sa paninigas ng kalamnan. Ipinakita ng mga pag-aalal na ang mga senior ay nasa mas mataas na panganib para sa kakulangan sa potassium dahil sa mga salik tulad ng nabawasang gana sa pagkain, mga epekto mula sa mga gamot tulad ng diuretics na ginagamit sa mataas na presyon ng dugo, o labis na pagpapawis at dehydration. Sa pamamagitan ng pagsama ng saging sa kanilang dieta, natural na maibabalik ng mga matatanda ang kanilang mga antas ng potassium at suportahan ang normal na aktibidad ng kalamnan. Ang magnesium ay isa pang mineral na mahalaga para sa pag-relax ng kalamnan at paggana ng nerbiyos. Nakakatulong ito sa pagbabawas ng excitability ng kalamnan upang maiwasan ang biglaang mga pulikat. Sumusuporta sa produksyon ng ATP na nagbibigay ng enerhiya para sa mga pag-urong ng kalamnan at tumutulong na ayusin ang balanse ng calcium at potassium na lahat ay mahalaga para sa tamang paggana ng kalamnan. Bawat saging ay naglalaman ng 32 mg ng magnesium na nag-aambag sa pag-iwas sa paninikip at pulikat ng kalamnan. Dahil maraming mga senior lalo na sa Pilipinas ang hindi sapat ang paggamit ng magnesium, ang pagkain ng saging kasama ang iba pang mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng mga mani at madahong gulay ay maaring makatulong na mabawasan ang pamumulikat ng kalamnan at mapahamos ang paggaling. Ang mga pulikat sa gabi, ang mga pulikat na nangyayari sa gabi ay madalas na konektado sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa mga electrolytes tulad ng mababang potassium o magnesium, pati na rin ang mahinang sirkulasyon at dehydration. Dahil ang saging ay naglalaman ng potassium, magnesium at carbohydrates na tumutulong sa hydration, ang pagkain ng saging 1 hanggang 2 oras bago matulog ay makakatulong na mag-relax ng mga kalamnan, sa gayoy ay nababawasan ang tindi ng mga pulikat, binabalanse ang mga electrolytes upang maiwasan ang mga pulikat sa gabi at sinusuportahan ng mas mabuting kalidad ng pagtulog sa pamamagitan ng pagpapagaan sa tensyon ng kalamnan. Paano nakakatulong ang vitamina B6 sa saging sa paggana ng nerbiyos at paggaling ng kalamnan? Ang vitamina B6 ay isang mahalagang sustansya para sa kalusugan ng nervous system. Nakakatulong itong i-regulate ang mga neurotransmitter na kumokontrol sa mga galawan ng kalamnan, nababawasan ang pamamaga na tumutulong sa mas mabilis na paggaling ng kalamnan pagkatapos ng aktibidad, at pinapabuti ang produksyon ng pulang selula ng dugo, tinitiyak na ang mga kalamnan ay tumatanggap ng isang maisenteng supply ng oksiheno. Ang isang saging ay naghahatid ng 0.4 mg ng vitamina B6 na bumubuo ng halos 30% ng pang-araw-araw na pangangailangan sa mga senior.
Itinampok ng isang pag-aaral noong 2018 na ang mga senior na may mababang paggamit ng bitamina B6 ay nakaranas ng mas madalas na pulikat ng binti. Ito ay dahil ang mababang antas ng magnesium ay maaaring humantong sa mas mataas na pamumulikat ng kalamnan dahil sa dysfunction ng nerbiyos. Mas mataas na antas ng pamamaga na nagiging sanhi ng mas madaling pananakit at paninigas ng mga kalamnan at nabawasang produksyon ng enerhiya na nagdudulot ng pagkapagod ng kalamnan. Dahil ang saging ay nag-aalok ng isang natural na mapagkukunan ng bitamina B6, nakakatulong sila upang maiwasan ang mga isyong ito sa kalamnan na naugnay sa nerbiyos. Ang saging ay kapaki-pakinabang din para sa hydration. Tumutulong silang punan muli ang mga antas ng potassium at magnesium, binabawasan ang mga pulikat na naugnay sa hindi pagkakapantay-pantay ng electrolyte. Nagbibigay din sila ng mga natural na asukal at tubig na nagtataguyod ng hydration at tumutulong silang balansehin ang mga antas ng sodium na kritikal para sa pag-urong at pag-relax ng kalamnan. Para sa mga senior, ang pagpapanatili ng hydration at pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa electrolyte tulad ng saging ay nakakatulong na mapanatiling maayos ang paggana ng mga kalamnan. Bagamat ang saging ay sumusuporta sa hydration, dapat silang samahan ng sapat na pag-inom ng tubig. Kung ang mga pulikat ng kalamnan ay nagmumula sa dehydration, ang pag-inom ng sapat na tubig ay kasing halaga ng pagkain ng saging. Para sa pinakamainam na mga resulta, maghangad ng hindi bababa sa 6 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw. Isaalang-alang ang pagkain ng saging na may tubig o tubig ng niyog na naglalaman din ng mga electrolyte. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng parehong balanse ng likido at electrolyte, epektibong maiiwasan ng mga senior ang mga pulikat ng kalamnan na naugnay sa dehydration. Ilang saging ang dapat kainin ng mga matatanda bawat araw upang makatulong na maiwasan ang leg cramps. Ang perpektong dami ay maaaring mag-iba, ngunit sa pangkalahatan, ang isang saging bawat araw ay nag-aalok ng sapat na potassium at magnesium upang suportahan ang kalusugan ng kalamnan. 2 saging bawat araw ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga nagdurusa sa madalas na pulikat. Dahil ang saging ay mayaman sa natural na asukal, ang mga senior na may diabetes ay dapat kumonsumo nito ng katamtaman, ipinapares sa mga pagkaing mayaman sa hibra tulad ng mani o buong butil upang maiwasan ang matalas na pagtaas ng asukal sa dugo. Para sa mga senior na nakakaranas ng pabalik-balik na pulikat ng kalamnan, ang pagkain ng isang saging araw-araw, pananatiling mahusay na hydrated at pagpapanatili ng isang balanseng dieta ay maaaring makabuluhang mapahasa ang paggana ng mga kalamnan at bawasan ang dalas ng mga pulikat. Pangatlo, suriin natin ang mga mani at buto. Habang ang mga pagkaing mayaman sa potassium at magnesium tulad ng saging at madahong gulay ay kilala para sa pag-iwas sa pulikat, ang mga mani at buto ay kumakatawan sa isa pang mabisang sandata sa dieta na maaaring makabuluhang mapabuti ang kalusugan ng kalamnan at maiwasan ang pamumulikat sa mga matatanda. Puno ng magnesium, potassium, protina at malusog na taba, ang mga mani at buto ay nagtataguyod ng pag-relax ng kalamnan, nagpapahayas ng sirkulasyon at nagpapanatili ng balanse ng electrolyte. Ating alamin kung paano makakatulong ang mga almondas, buto ng kalabasa, kasoy, at iba pang uri na mapanatiling malakas at walang pulikat ang mga kalamnan sa mga matatanda.
Isang malaking bahagi ng populasyon ng mga senior ang hindi kumokonsumo ng sapat na magnesium na nagiging sanhi ng kanilang pagiging mas madaling kapitan sa madalas at masakit na leg cramps. Ang mga mani at buto ay kabilang sa mga pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng magnesium na nag-aalok ng isang madaling paraan upang maiwasan ang mga pulikat na ito. Isaalang-alang ang nilalaman ng magnesium bawat 1 ounce na serving. Ang mga buto ng kalabasa ay naglalaman ng 168 mg o 40% ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ang mga almondas ay may 77 mg o 20% ng pang-araw-araw na pangangailangan at ang kasoy ay nagbibigay ng 74 mg o 19% ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pagkain ng isang maliit na dakong mani bawat araw ay maaaring makatulong na punan muli ang mga antas ng magnesium at mapanatiling relax at malusog ang mga kalamnan. Habang sikat ang saging sa kanilang potassium, maraming mga mani at buto rin ang nagbibigay ng mahalagang mineral na ito. Ang nilalaman ng potassium bawat 1 ounce na serving ay nakapagbibiliw. Ang mga pistachio ay nag-aalok ng 290 mg, ang mga almondas ay naglalaman ng 200 mg, at ang mga kasoy ay naglalaman ng 160 mg. Ang mga electrolyte tulad ng magnesium at potassium ay nauubos sa pamamagitan ng pagpapawis. Kaya't ang pagpapanumbalik sa mga ito ay mahalaga para sa paggaling ng kalamnan at pag-iwas sa mga pulikat. Ang mga mani at buto ay mahusay para sa pagpuno muli ng mga electrolyte dahil mataas sila sa parehong magnesium at potassium. Naglalaman ng malusog na taba na nagbabawas ng pamamaga ng kalamnan at nagbibigay ng protina na tumutulong sa pagkumpuni ng kalamnan. Para sa mga senior na nakakaranas ng mga pulikat pagkatapos ng pisikal na aktibidad, ang paggain ng isang dakot ng mani o pagsasama ng mga buto sa kanilang mga pagkain ay maaaring makatulong na maibalik ang mga nawawalang mineral na ito at mapanatili ang mga kalamnan na walang pulikat. Ang malusog na taba na nasa mga mani at buto ay nagpapalakas ng daloy ng dugo. Tinitiyak na ang mga kalamnan ay tumatanggap ng sapat na oxygen at sustansya upang gumana ng tama. Ang omega-3 fatty acids na matatagpuan sa mga walnuts at flax seeds ay gumagana upang bawasan ang pamamaga ng kalamnan. Samantalang ang monounsaturated fats sa mga almonds at kasoy ay nagpapabuti ng sirkulasyon na nagbabawas ng panganib ng mga pulikat. Ang kapansanan sa sirkulasyon ay maaaring humantong sa masakit na leg cramps lalo na sa gabi. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsumo ng mga mani, maaaring mapabuti ng mga senior ang kanilang daloy ng dugo at bawasan ng paglitaw ng mga episode ng pamumulikat na ito. Maaari bang makatulong ang pagkain ng mga mani at buto na mabawasan ng pamamaga na nag-aambag sa pagkapagod at pamumulikat ng kalamnan? Oo. Ang talamak na pamamaga ay maaaring makapinsala sa tissue ng kalamnan at gawing mas madaling kapitan ng mga senior sa pamumulikat at pananakit. Ang mga mani at buto ay puno ng mga antioxidant at anti-inflammatory compounds na nagbabawas ng oxidative stress sa mga kalamnan, nagpapababa ng pamamaga upang payagan ng mas mabilis na paggaling ng kalamnan at sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan ng kalamnan. Sa gayon ay pinipigilan ang madalas na mga pulikat. Para sa mga senior na nakikipaglaban sa talamak na pananakit ng kalamnan o arthritis, ang pagdaragdag ng mga walnuts, flax seeds at almonds sa kanilang dieta ay maaaring mag-offer ng mga natural na benepisyong anti-inflammatory.
Bagamat lahat ng mani at buto ay nagbibigay ng mahahalagang sustansya, ang ilan ay lalong kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng kalamnan dahil sa kanilang mataas na konsentrasyon ng magnesium, potassium at protein. Ang pinakamahusay na pagpipilian para sa pag-iwas sa leg cramps ay kinabibilangan ng mga buto ng kalabasa na pinakamataas sa magnesium, 168 mg bawat onsa. Mga almonds, isang magaling na pagkukunan ng parehong magnesium at potassium. Pistachio, isa sa mga nangungunang pagkukunan ng potassium sa mga mani, 290 mg bawat onsa. Mga kasoy, na mataas sa magnesium at malusog na taba para sa sirkulasyon. At mga walnuts, mayaman sa omega-3s na nagbabawas ng pamamaga ng kalamnan. Para sa pinakakumpletong benepisyo, dapat kumonsumo ang mga senior ng iba't ibang mani at buto upang mapakinabangan ang kanilang iba't ibang sustansya na sumusuporta sa kalamnan. Ilang mani at buto ang dapat kainin ng mga senior araw-araw upang maiwasan ang leg cramps. Bagamat ang mga mani at buto ay lubos na masustansya, sila rin ay siksik sa calories, kaya mahalaga ang pagkontrol sa bahagi. Ang inirerekomendang paggamit ay isang maliit na dakot o halos 1 onsa ng mani bawat araw, nakatumbas ng halos 20 almond o 2 kutsara ng buto. Maari mo rin iwisik ang mga buto tulad ng flax, chia o buto ng kalabasa sa iyong mga pagkain para sa dagdag na tulong sa nutrisyon. Ang pinakamahusay na oras upang kumonsumo ng mga mani at buto para sa kalusugan ng kalamnan ay kasama ng mga pagkain upang makatulong sa pagsipsip ng sustansya bago matulog upang posibleng mabawasan ang mga pulikat sa gabi sa pamamagitan ng pagpapanatiling relax ng mga kalamnan at pagkatapos ng ehersisyo upang makatulong na maibalik ang mga nawawalang electrolyte at suportahan ang paggaling ng kalamnan. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga mani ng katamtaman, maiiwasan ng mga senior ang mga pulikat habang sumusunod sa isang balanseng dieta. Bagamat maraming benepisyo ang mga mani at buto, may ilang puntos na dapat isaalang-alang. Dahil sa kanilang mataas na calorie content, ang labis na pagkonsumo ay maaaring humantong sa pagtaas ng timbang. Pinakamainam ding pumili ng mga walang asin na mani dahil ang mataas na sodium sa mga maalat na uri ay maaaring mag-ambag sa dehydration at magpataas ng panganib sa pulikat. Ang mga alerhiya sa mani ay isang alalahanin sa ilan na dapat maghanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng magnesium at potassium. Sa wakas, ang mataas na hibla sa mga mani at buto ay maaring magdulot ng pamamaga o kakulanan sa ginhawa sa mga senior na may sensitibong panunaw. Ang solusyon ay pumili ng walang asin, hilaw o dry roasted na mani at kainin ito ng katamtaman upang matamasa ang pinakamataas na benepisyo sa kalusugan ng kalamnan nang walang masamang epekto. Para sa mga senior na naghahanap ng natural na paraan upang mabawasan ang mga pulikat ng kalamnan, ang pagkain ng isang maliit na dakot ng mani o pagdagdag ng mga buto sa kanilang pang-araw-araw na pagkain ay maaring maging isang simple at masarap na paraan upang suportahan ang kanilang kalusugan sa kalamnan. Kung nakita mong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring i-like ang videong na ito upang ipakita ang iyong suporta. Gusto rin naming makarinig mula sa inyo, kaya mangyaring mag-iwan ng komento sa inyong mga saloobin o tanong. At syempre, siguraduhing mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang aming pinakabagong insight sa kalusugan.